good afternoon, Captain Obriel. Straight to the point na po tayo. Dahil usap-usapan sa mga social media na mataas daw po ang crime rate dito sa Caloocan. Totoo po ba ito? Yun nga po ang gusto namin sabihin sa mga tao na compare naman po sa ibang cities, Caloocan doon, napakalaki po niya at ang population ay napakalaki din. Mas lesser naman siya compare sa iba. Actually nga this week, meron lang tayong 7 recorded. 7 recorded na 8 focus crime. Meron lang po tayo 7. So, pinasisinungalingan namin yung mga kumakalat sa social media kasi ang Caloocan naman ay patuloy na mini-maintain ang peace and order dito sa Caloocan. In fact, yung mga nakapost doon sa mga social media, meron na kaming action taken doon. Working nga doon sa noong January 13, meron tayong 2 nahuli, yung mga nakapost sa social media. Nahuli na po natin yun noong January 13. Ito nga yun yung post na merong gumagalang hold upper sa C3. Arrested na rin po yun noong February 2. Meron din po tayo arrested noong January 21 regarding sa alleged video ng snatching posted noong January 21. Arrested na rin po natin lahat yan. So, ang Caloocan po ay hindi po natutulog sa mga reklamo, doon sa mga complaint po ng mga tao. In fact, lahat po yan, kahit hindi namin minsan na-focus sa social media, inaaktuhan po namin yan. Ma'am, so yung mga nakapost po sa social media, hindi po yung lahat reported sa mga police? Yun nga ang namin, ang pinapakisuyo sa ating mga kababayan na kung merong mga ganong incident, kunyari snatching, na hold up, dapat i-report nila sa kapulisan. Bakit? Kasi once kasi na hindi nila ni-report yan, patuloy, hindi magkakaroon ng investigation ang ating kapulisan at hindi nila malulocate yung tao. Unlike na kapag ni-report nila, a-actionan agad ng kapulisan natin. Dapat nga immediately para magkaroon pa ng pursuit para ma-arresto yung mga criminal na yan. So, dapat i-report talaga sa amin. Agad-agad po. Follow up lang, meron din pong mga case na na-solve natin kahit hindi po sila nag-report sa police station. Pardon ulit? Meron pong mga cases na nag-post lang sila sa Facebook pero inaksyonan pa rin po ng Caloocan Police Station. Oo, lahat kasi na meron din tayong mga tayo dito social media patrollers. Katulad din sa amin sa community affairs section. Once kasi may na mga complaint, may mga viral videos, may mga nakikita dun sa social media, Facebook, TikTok, ina-action na namin yan. Kahit hindi namin, kasi yung ibang mga post, hindi namin masagot kasi naka-off yung kanilang mga comments, hindi naka-enable yung mga tag sa kanila, so hindi namin sila masagot. Pero kahit na naka-post yan at nakita naman ng kapulisan natin, pinapa-actionan namin yan sa substation concern. So meron din po tayo na nakita na yung iba hindi rin totoo. Oo. Katulad nung previously na yung last year, yung allegedly may kumakalang serial killer dito sa Caloocan. Pinapasinungalingan namin yun. Actually, may interview na nun yung aming COP noon. At pinasinungalingan niya yung mga event na yun. Kasi yun yung pangyayari niya, nangyari dyan sa may Bagong Barrio. At arrested naman yung tao niya. So, meron kaming namomonitor ng mga nagpapakalat ng fake news. So, actually, alam ko, inahanda na yung kaso dun sa nagpapakalat ng mga fake news na yun. Kasi wala talagang factual data, wala siyang binasihan na totoong mga events. So, hintay na lang niya kasi magugulat na lang siya, may file na case na against kanya. Ayun, ma'am, may panawagan pa kayo sa mga nagkakalat ng mga fake news na tulad dito po. Generally, ang kapulisan natin ay ginagawa naman ang lahat na matugunan yung kanilang mga inaing na
mamandi ng peace and order dito sa Caloocan. Yun nga lang, ang hiling namin sa ating mga kababayan na maging mapanuri. I-report din namin sa amin kung sino yung mga nagpapakalat ng fake news kasi yung iba kasi sa pagpapakalat nila ng fake news nagkakaroon ng connotation na napakagulo dito sa Caloocan, which is hindi naman. In fact nga, makikita mo naman booming yung business ng Caloocan kasi napakagulo dito sa Caloocan. Hindi uunlad ang Caloocan. At yung nagpapakalat ng fake news, tigilan na nila yung kanilang gawain kasi may possibility or na makasuhan sila. Hintay lang nila yung case para sa kanila. Matanong ko lang po, ano po yung order sa inyo ng ating butihing mayor ng Caloocan na si Mayor Along Malapitan? Ano naman continuous din. Ang Caloocan ay talagang very supportive sa kapulisan. In fact, regular nga yung meeting namin, regular yung meeting ng LGUs towards peace and order dito sa Caloocan. Minsan nga sumasama yung pero kasing initiative ang LGU na activity, yung sinasabi ko kanina yung Bulabo. Sumasama sila nun, ang LGU, ang kapulisan, umiikot sila ng papatrolya sa buong Caloocan. In fact, nung ako yung SDO, kasama sila nun. So, nag-iikot, tapos naghahanap ng violators. At the same time, may prevent nun yung crimes during gabi. Kasi syempre, police visibility na rin yun. So, yun. Papasalamat kami sa LGU sa suporta nila sa mga proyekto namin, tsaka sa tulong na nagbibigay. At hindi nila pinapabayaan yung Caloocan. Generally, yung city, hindi pinapabayaan. Ma'am, yung mga viewers natin, baka itanong kung meron kayong mga social media account, kung pwede silang mag-report or... Okay. Merong social media account ang Caloocan, yung PSRIA Caloocan City Police Station. Dalawa yun, yung pinaka-page namin, yung Caloocan City Police Station. Tapos yung aming personal, parang pinaka-account yung PSRIA. Dalawa po yun. So, doon yung makikita yung mga accomplishment ng Caloocan City, yung mga significant accomplishment, yung mga arrested person, yung mga activities conducted, operations conducted, makikita nyo lahat doon. So, kung kailangan nyo ng news na talagang factual, makikita nyo talaga. Ma'am, nakakasama po kami sa operation ng Oplan Galugad tuwing gabi. Ano po ba yung mga, usually sa mga viewers natin na hindi pa nakakalam, usually ginagawa sa Oplan Galugad? Pag Galugad ay ano yan, sa substation lang yan. So sa Galugad, pumupunta sila sa mga crime-prone areas, nagpapa-implement ng city ordinance, naninikip yun ng mga violators. At the same time yun nga, ini-maintain yung peace and order kasi once naggalugad, visibility na rin yung kapulisan. Yun, siyempre, pag visible yung kapulisan, madideter niya yung mga criminals at crimes dun sa lugar. And lastly po, ma'am, matanong ko lang po yung masasabi niyo po sa ating mga viewers, yung kapanatagan po nila dito sa Caloocan. Sa mga mamamayang Sa atin. Ang Caloocan City Police Station ay patuloy na naghahangad ng generally na talagang peaceful ang Caloocan. Lahat po ginagawa namin. In fact, maraming operations conducted, arrested person, mga criminals po ang Caloocan. So, makikita din nyo naman sa mga sa mga posted namin, nandun na po lahat yun. Hindi po natutulog lang ang kapulisan po ng Caloocan. At patuloy pa rin po tayo na naghahanap ng means para po mapanatag yung ating mga mamamayan. So, pag po silang mag-alala, nandito lang po ang Caloocan. At we always po kami na ready and prepared po to serve yung ating mamamayan. And 24/7 po nakabantay ang ating mga Yes po, 24/7 po nakabantay ang Caloocan. Wala po kaming day off, walang rest day. I mean, 24/7
wala pong off, lagi kayong pumunta dito kung gusto nyo po, kung may isasangguni kayo, magrereklamo, ready po lahat lagi yung substation at mismo po yung mga offices dito po sa headquarters. And yun lang po, ma'am, maraming salamat din po sa pagpapaunlak niyo ng interview din po. Maraming salamat po. Thank you rin po sa inyo.